Magandang araw po sa inyo. Atin pong i-analyze ang naging laban ni Hikaru Nakamura versus Alireza Firuza dito sa Speed Chess Championship Paris. Semifinals match ito. And sa later part, i-analyze natin and at the same time sabihin natin sino yung pasok na sa finals. Ang ginamit nilang opening is Roy Lopez, Murphy defense. So, bale nangyari parang pinalit ni Hikaru Nakamura yung isang kabayo sa dalawang pawn. Pero hindi naging sapat. Dito na nag-resign na si Nakamura. So analyze po natin ulit. White si Alireza, black si Hikaru Nakamura. Ang first move na ginawa ni Alireza ay e4. Sinagot naman ni Hikaru ng e5. Knight f3, knight c6, bishop b5, a6, naging Roy Lopez Murphy defense na. Umatras yung bishop c5, si Nakamura, c3, pasingaw lang para babalik din yung bishop in case na paalisin siya ng pawn. Knight ge7, inaccuracy daw sabi ng computer engine. Knight f6 daw yung best. d4, tinret lang yung bishop, kinapture, xd4, kinapture ulit, check, inarangan ng kabayo, knight c3, d5, binrek lang yung center, nag e5 pinush, bishop g4, pinin lang yung queen. At the same time nakadevelop na rin yung bishop. a3, palis lang dun sa bishop, kakapturin ba? Bishop a5, umatras lang. Nag bishop e3 si Alireza, develop lang din, hindi pa siya nagka-castle. Nag-castle si Nakamura, palis lang muna sa bishop, pinalis lang muna, kinapture, binawi ng queen, f6, gusto niyang buksan yung rook, ex, f6, tinanggap naman, kinapture, rook x, f6, threat yung queen, bumalik yung queen, which is mistake daw. Queen g4 daw yung best. Dito lang daw yung sabi ng computer engine. Parang may threat lang. Balik tayo. Knight f5, threat yung bishop, b4, pinalis yung bishop sa gilid, nagtempo muna, capture, hindi pwede muna kainin yung
bishop kasi naka-threat pa yung queen, kailangan mo nang ialis. At the same time may threat din doon sa pawn na check, kaya kailangan capturein. Kinapture ni Nakamura yung b4, yung pawn, which is brilliant daw. Binawi ng pawn, binawi ng bishop, threat yung bishop, tinreat lang ni Alireza, sinuportahan ng queen, nag-castle yung white, kinapture na yung kabayo, kinapture ng queen. Bali ang kapalit ng isang piyesang kabayo is 2 pawn. Pumasok yung rook ni Nakamura, hinamon, pinagpatong lang ni Nakamura yung rook niya. Ganun din si Alireza, queen g3, threat lang dun sa pawn, kinapture, binawi, hinamon, check, hinarang lang ng bishop, threat dun sa pawn, tinreat lang muna, hinamon yung rook, tinanggap naman, binawi. So 1 piece up yung white, kinapture. So 3 pawn na yung kapalit, pero base sa evaluation bar is lamang pa rin yung white, isang pyesa pa rin kasi. Queen d2 lang, solid lang si Nakamura, threat yung pawn, so wala natang chance para depensahan. Kinapture na lang ni Nakamura yung pawn dito. So let's see ano yung mangyayari. Kinapture naman ni Alireza yung pawn sa b7, bumalik yung queen sa e6, kinapture. So bilangan ng pawn, 2 pawns na lang si Alireza at 4 pawns si Nakamura. So natiling 2 pawns ang kapalit ng isang minor piece. g6, nakapin, hindi pwedeng bawiin yung bishop kasi nakapin yung queen. Nag-king move lang si Nakamura, kinuha na yung pawn. So unti-unti na napipingas yung mga pawn. Queen e7, so parang hindi na, mas malakas na yung bishop compared dun sa isang pawn lang kasi yung kalamangan. Wala na yung advantage, nabawi na ni Alireza. Equal pawn, isang minor piece, so completely losing na to. Nag-check lang muna, baka sakali lang, mga perpetual. King e2, check ulit, umakyat na si king f3 na si Alireza. Queen b1, saan bala kami mag-check sa h1, tutuhugin yung queen, nakita, nag-check muna. King h6, doon nagtago sa gilid. Bishop e2, parang in the future bubuksan niya, mag-discovered attack. Queen e1, anong threat niya dito?
abang-abang lang siguro muna. Nag-push na ng pawn si Alireza, d5. Time to use the pass pawn. Pass pawn must be pushed. g5. Queen f6, check muna. So may discovered check na dito sa baba pag king h5. Nag-check muna, bumalik, check ulit, doon na pumunta sa king g7. Push na pawn. Push na rin si Nakamura. Queen e5, check. At the same time threat din sa pawn, so kailangan niyang depensahan din, umakyat. Bishop d3, check. Sa posisyon na to nag-resign na si Nakamura, hindi niya na siguro pinagpatuloy kasi losing na at naka-declared na rin na mate in 4. Kaya hindi na tinuloy ni Nakamura, ni-resign niya na sa position na to. So ituloy lang natin kung sakali tinuloy man yung laban kasi tapos na eh. Kung ang let's say umiwas lang dito para at least makatakas, saan ang check dito ba? Check muna sa e7. Let's say sana isang square na lang pala yung pwede nyo puntahan dito. So bishop dito ba ang check? Mali daw. Dito hindi rin. Pagkapunta niya dito daw yung dito ba? Hindi rin, miss. Bishop c4, bishop c4 daw ang best para mamit. So babalik lang dito and then f8 daw ang best. So pag angat dito, check, just checkmate. Ang galing din. So balik natin sa position na to. Pag umakyat dito may check dito, check, pag check then check. Bali ang total score na naging sa match nila Alireza at Hikaru Nakamura, 16 points para kay Alireza, samantalang 11 points si Hikaru. So napakalaking lamang nun, tinambakan niya talaga si Hikaru. Ang laban nila, game 1 panalo si Nakamura, draw hanggang 30 games ata yung nilaro nila. So next na makakalaban niya, kasi nanalo rin sa semifinal match si Magnus laban kay Hans Mokniman, 17.5 si Magnus, 12.5 si Hans Mokniman. So sila yung maglalaban sa finals. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, pwede po kayong mag-subscribe and like para maging updated po sa ating mga next video. Hanggang dito na lang.